Malaking plataporma ang Eurovision na may 120 milyong manonood sa buong mundo. Pinangarap mo bang sumali at katawanin ng Israel sa patimpalak na ito? O dumating lang ang pagkakataon at sinabi mo, sige, bakit hindi? Hindi ito isang bagay na nasa akin. Ilang taon na ang nakalipas, hindi ko talaga ito naisip. Nang sumali ako sa Rising Star Israel, naisip kong maaari akong makarating sa Eurovision Song Contest. Pagkaintindi ko, agad ko itong ginusto. Ibinigay ko ang lahat ng makakaya ko para manalo dahil ito ay isang bagay na talagang kamangha-mangha. Ang katawanin ng Israel sa harap ng buong mundo ay isang malaking karangalan para sa akin. Isa rin itong responsibilidad. Kailangan mong lumabas doon at ibigay ang iyong buong makakaya at nararamdaman ko ang suporta ng mga mamamayang Israeli sa likod ko. Nagbibigay ito sa akin ng napakalaking lakas. Gusto ko ring pumunta sa Pransya at gumawa ng musika sa wikang Pranses. Sa tingin ko, ito ay pintuan papuntang Europa. Isang paraan para makapagsimula ako doon para ipakilala ang sarili ko sa mga tagapakinig sa Pransya. Ang paggawa ng musika sa wikang Pranses ay isang bagay na matagal ko nang pinangarap at ngayon parang natutupad na ang pangarap na yon. Ito ay katuparan ng isang pangarap na lagi kong hinamad. Alors tout le monde vous pose la question. Lahat nagtatanong, handa ka na ba sa mga bu at bandila ng Palestino sa audience gaya ng naranasan ni na Eden Golan o Yuval Rafael? Siguradong may mga ganon sa madla. Sa totoo lang, tutok na tutok ako sa... Buong-buo ang aking pokus sa kung ano ang kailangan kong gawin. 100% akong nakatutok sa mga ensayo. Sa isip at katawan, nakatutok ako sa performance ko. Iyan ang pangunahing layunin ko. Napapaligiran ako ng magagaling na tao, sina Ken at ang buong team. 8 taon na akong sinasamahan ng team ko. Dahil sa kanila, kaya kong iwan ng hindi mahalaga at mag-focus sa totoong mahalaga. Ang musika, performance at pagbibigay ng lahat tuwing nasa entablado ako. Maging ganda. Kaya, ang kanta ay tinatawag na. Ang kanta ay Michelle. Pwede mo bang ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga linyang iyon? Ang kwento sa likod ng kantang ito. Ito ay kwento ng medyo toxic na pag-ibig. Ito ang kwento ng isang toxic na pag-ibig. Sa tingin ko, lahat tayo ay nakaranas ng ganito sa ilang bahagi ng ating buhay. Maging ito man ay romantiko o kahit pagkakaibigan lang, lahat tayo ay nagkaroon ng isang tao na kalaunan ay naging toxic para sa atin. Isang tao na hindi na talaga mabuti para sa atin. Ang pangunahing mensahe ay piliin mo ang sarili mo higit sa lahat. Kapag maayos ka sa sarili, magiging maayos ka rin sa iba. Para sa akin, yon ang ibig sabihin ng kanta. Lahat ng tao ay mayroong isang Michelle sa buhay nila. Ang maganda sa musika, pwedeng bigyan ng bawat isa ng sariling kahulugan ang mga liriko, gawin itong para sa kanila at iugnay sa sarili nilang kwento. Kailangan mo lang hayaan mangyari ang mahika at dalhin ka nito kahit saan ka nito dalhin. Hayaan mo lang mangyari ang mahika. At hayaan mong dalhin ito ng mga tao kung saan nila gustong dalhin. Ayun. Michel, je te laisse partir, adieu ma belle. Je te laisse partir, mais je t'aime. Huling tanong, Noam, ano ang pwede naming ipagdasal o hilingin para sa'yo matapos ang Eurovision? Isang magandang paglalakbay. Gusto kong magtagumpay sa karera, lumihan ang musikang gusto ko at mag-perform live. Isang karera lang ang tunay kong na-enjoy. May paparating na bagong album at mga live na pagtatanghal. Pwede din mong hilingin para sa akin ang isang magandang paglalabay. Gusto kong gawin ito ng may mabuting hangarin para maghatid ng liwanag, pagmamahal at good vibes sa iba. Du bien, donner de la lumière. Voilà. Merci beaucoup. Salamat Noam! Congratulations ulit bilang kinatawan ng Israel sa Eurovision Song Contest. Good luck sa Vienna! Ang Eurovision ay sa Mayo 12, semifinal at Mayo 16, final. Sana magandang karanasan mo doon. Salamat sa pagsama!